Binubuo ng ating ecosystem ang pagkakaugnay ng mga hayop at halaman. Nabubuo ng isang komplikadong web ng buhay. Ang pagkakaiba ng buhay sa lupa, ang biodiversity na nagtatampok ng maraming interaksyon sa pagitan ng mga species ay mahalaga sa pagkakaroon ng ating planeta. Kaya ang pagkalipo ng isang species ay maaaring makaapekto sa buong biological system. Kaya ito ang 10 endangered ocean species and marine animal. Natatagpuan sa mga tropical na rehiyon ng lahat ng karagatan sa mundo, gulpo at dagat karamihan sa mga coral reef. Ang populasyon ng hawksbill turtle ay tinatayang bumaba ng 80% noong nakaraang siglo. Kilala bilang isang paksa ng matinding trafficking sa kalakalan ng turista sa mga tropical na rehiyon, para sa kanilang karne at shell. Ang mga pagong na ito ay pinapatay ng walang awa sa loob ng mahabang panahon. Ang mga makukulay na shell ng hawksbill turtle na may magagandang pattern ay ginagawa silang isang mahalagang bagay sa merkado na padalasang binibenta bilang tortoise shell. Isang nanirahan sa mababaw, madilim na tubig sa baybayin ng Baja Peninsula sa Mexico. Ang bangkwitas ay isa sa pinakamaliit na critically endangered na cetacean sa mundo. Ang bihirang marine mammal na ito ay nasa bingit ng pagkalipol kalahating siglo lamang pagkatapos nitong unang makita. Kasama sa mga tampok ng bangkwita ang mga maitim na singsing sa paligid ng mga mata, mga labi na may madilim na mga patch at isang manipis na linya mula sa bibig hanggang sa palikpik sa likod. Ang malawakang paggamit ng gill netting para sa pangingisda sa Gulpo ng California ay nagdulot ng panganib sa marine species na ito na nagresulta ng unti-unting pagbaba ng populasyon mula noong 1940s. Ayon sa mga ulat, meron na lamang 100 mga marine mammal na ito ang natitira sa mundo dahil ang porsyento ng pagbaba ng kanilang populasyon ay hanggang 90% mula noong 2011. Ang pinakamalaking nabubuhay na mammal sa mundo, ang blue whale, ay kilala sa mga baleen whale at nagtatampok ng higit sa 100 na talampakan ng haba at humigit kumulang 200 tonelada ang timbang. Merong hindi bababa sa 3 subspecies ng blue whale at ang ito ay matatagpuan sa lumilipat sa parehong mga poste sa karagatan sa mundo. Nakaupo sa tuktok ng food chain, ang mga balyena ay may mahalagang papel sa pananatili ng isang malusog na kapaligiran sa dagat. Sa kasamaang palad, ang labis na komersyal na pangangaso ay lubhang nagpapababa ng populasyon neto at ngayon ay nagbabanta sa pag-iral lamang neto kahit na ang isang international na pagbabawal ay binuo noong 1966. Ayon sa pagtatadya ng IUCN noong 2016, ang pagdadaigdigang populasyon ng blue whale ay 10,000 to 25,000 na lamang. Ang sea turtle Kemprayli, nakilala rin bilang Antarctic rayleigh, sea turtle ay nanganganib sa pinakamadalang at pinakamaliit na sea turtle. Ang mga pawikan ay nanganganib sa pamamagitan ng mga pagtapon ng langis, kakulangan ng pagkain, populasyon sa dagat at pagkasabit sa gamit ng pangingisda. Pangunahing matatagpuan sa Gulpo ng Mexico. Ang pagong ng dagat ng rayleigh ng Kemp ay madalas na lumilipat sa karagatang Artiko upang bumalik lamang upang mangitlog. Ang grupong ito ng mga pagong ay may kakaibang paraan ng pagpupugad. Dumarating ang mga babaeng pawikan 1% na tinatawag na artibadas sa iisang dalampasigan upang mangitlog. Sa kasamaang palad, ang mga kondisyon tulad ng pagkawala ng tirahan, populasyon sa dagat, pagkakaslubong ng mga lambat sa pangingisda at iba pa, ay nagre-resulta sa malaking pagbaba ng populasyon ng pawikan ng rayleigh ng Kemp. Kaya ang pag-aani ng mga itlog ay ginagawang iligal at ang mga proyekto sa pagsaliksik ng pagpapatpisa at pagpisa ng itlog sa silid na kinokontrol ng temperatura ay sinasagawa upang iligtas ang panganib na marine species na ito. Ang pinakamalaking miyembro ng pamilyang Otariid at ang pang-apat na pinakamalaki sa lahat ng species ng seal.
Ang red seal na ito ay maaaring matatagpuan sa malamig na tubig sa baybayin ng North Pacific. Kilala rin bilang Northern Sea Lion. Ang species ay pinangalanan kay George William Steller, isang naturalista na upang matuklasan sa kanila noong 1974. Ang mataas na panganib ng predation ng killer whale at pangingisda at pag-aani ng mga katutubong Alaskan na Canadian para sa karne, langis, balat at iba pang byproduct ay ginagawa itong marine life na madaling malagan ng panganib. Ayon sa mga ulat, ang populasyon nito ay bumaba ng higit na 60% dahil sa natural at mga banta ng tao mula noong 1960s. Gayunpaman, ang Eastern Steller Sea Lion ay tinanggal mula sa US Endangered Species List noong 2013 pagkatapos ng pagtaas ng populasyon sa nakaraang taon. Sinusubaybayan sa mga tropical na rehiyon ng mga karagatan sa buong mundo. Ang hammerhead shark ay kabilang sa pamilya ng Cyprinidae at binigyan ng pangalan dahil sa hugis nitong matilyo na ulo. Ang hammerhead shark ay karaniwang may 0.09 hanggang 6.m ang haba, hanggang 580 kilo ang timbang. Kilala bilang mga agresibo mga aso, ang mga pating na ito ay kumakain ng mas maliliit na isda, squid, crustacean at octopus, hanggang may mga ulat na hindi sinasadyang pag-atake ng pating sa mga tao. Ang mga migratory shark na ito ay nagpapailalim sa pagiging biktima para sa kanilang palikpik. Kahit na ang mga proseso ay nakakatapot dahil ang mga pating ay nahuhuli ng mga mangingisda, kinakaladkad sa barko at pinuputol ang mga kanilang palikpik habang humihinga pa. Ang natitirang bangkay ay tinatapon sa tubig at kalauran dumugo ito hanggang mamatay, bagamat may pagbabawal sa palikpik ng pating sa maraming bansa. Ang resulta ay napatigil dahil ang demand at mataas na presyo na binabayaran para dito sa merkado ng Asya ay natutulak sa illegal sistema ng pag-aani na naglalagay ng panganib sa kaligtasan ng mga marine species na ito. Kilala rin bilang karaniwang rock whale, ang pin whale ay ang pangalawang pinakamalaking mammal sa planeta pagkatapos ng blue whale. Sa maximum na haba na 59.9 metro, ang pin whale ay may tinatayang bigat na humigit kumulang 114 tonelada. Tulad ng lahat ng iba pang mga balyena sa ating karagatan, ang pin whale ay biktima rin ng pangangaso. Ayon sa mga pagtatansya, ang pandaigdigang populasyon ng pin whale ay mula sa ibaba ng 100,000 hanggang 119,000. Natagpuan sa baybayin ng New Zealand, ang Hector's dolphin ay ang pinakamaliit na dolphin sa mundo at ang pinakakilalang dolphin sa genus na Cephalopods. Kasaramihan sa mga nakikita sa paligid ng South Island. Ang mga tambok na pinakapambihirang dolphin sa mundo ay kinabibilangan ng mga itim na marka sa mukha, matitipunong katawan at krimi na puting lalamunan at yan. Ang isang grupo ng Hector dolphin ay binubuo ng 2 hanggang 8 miyembro. Sa kasamaang palad, meron isang makabuluhang pagbaba sa kanilang populasyon bilang troll fisheries at ang bottom set gel dudeils ay sanhi ng pagkamatay ng mga species na ito. Karamihan sa mga pagkamatay ay nangyayari sa mga lambat sa pangingisda. Isa sa 2 subspecies ng Hector dolphin, ang Moy dolphin ay tinuturing na pinaka-endangered ayon sa survey na isinagawa ng New Zealand Department of Conservancy noong 2010 to 11. Ang tinatayang populasyon ng mga dolphin na ito ay mga 55. Tubong Northwestern Hawaiian Island, ang Hawaiian monk seal ay isa sa mga walang tenga na seal na naninirahan sa mainit-init na dalampasigan, hindi tulad ng ibang mga seal. Ang endangered marine mammal na ito ay isa sa 2 natitira sa species na ito, monk seal, kasama ang Mediterranean monk seal. Ang ikatlong species mula sa pamilyang ito, ang Caribbean monk seal, ay nawala na sa planeta. Ang isa sa pinakamalaking pagong sa kadagat, ang green sea turtle ay isang herbivore na tropical at subtropical na dagat. Ang species ay pinangalanan sa pagtapos na kulay ng taba na matagpuan sa ilalim ng carapace nito. Tulad ng maraming iba pang pagong, ang green sea turtle ay lumilipat mula sa pagpisa ng bleach patungo sa mga feeding ground.
Dahil sikat na pagkain ang mga sea turtle na ito, ang pangangasa ng mga pagong at ang kanilang mga itlog ay nagbabanta sa kanilang buhay. Ang pagkawala ng mga mabuhanging dalampasigan at walang ingat na pangingisda ay nagpapabarin sa kanilang mga populasyon.